Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amoz. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, "O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin." Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías, wika sa kanya, "Sabihin mo kay Ezekias, ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluhat, narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria." Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, "Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo?" "Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akaz ay pababalikin niya ng 10 guhit, at gayon nga ang nangyari." Ang salita ng Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako ay masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes, narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nababakas natin ang ating buhay pananampalataya
sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, napuna natin na ang mga Pariseo ay nagpoprotesta sa nakaiskandalong paglabag sa batas ng Sabat ng mga disipulo ni Jesus. Alam nyo, mahal na mahal ng mga Pariseo ang batas ng Diyos at ito'y mabuti. Pero ang problema, nawala sa kanilang isip ang mahalagang layunin ng batas at sa halip, nakapokus na lamang sila sa panlabas na ekspresyon nito. Pinaalala sa kanila ni Jesus ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hosea. Sabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Lumalabas nga, ng tunay na lumalabag sa batas ng Diyos ngayon ay hindi yung mga inosenteng disipulo ni Jesus, kundi ang mga Pariseo mismo. Ano ang tinutukoy ni Hoseas nang isulat niya ang tekstong ito? Ang mga sakripisyo sa templo ng mga hayop, uhay at iba pang mga produkto na regular na iniaalay, pero kasabay nito ay patuloy din ang pagsuway nila sa Diyos. Nag-aalay, nagsasakripisyo, pero nando naman yung hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kung tutusin, sa sobrang dami nga ng mga offerings, literal na sinabi ng ating Panginoon na kasukasukan na. At diniklara niya ang sa pamagitan ni Propeta Amos, isang contemporary ni Hoseas, sabi niya, namumuhi ako sa inyong mga piging. Hindi ako nalulugod sa inyong pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin, handog ng mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magulong awitin. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Ito ang sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Amos. Mga kapatid, ang habag at pag-ibig sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa mga ritual sa templo. Sa isa pang sipi ng Ebanghelyo, si Jesus ay sang-ayon sa ganitong pagpapahalaga nang sabihin niya, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Para kay Jesus, ang moralidad, habag pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa mga liturhikal na ritual nating ginagawa. Baka naman nagagalit tayo sa mga Pariseo at mga eskriba dahil sa narinig natin at nabasa natin. At sasabihin natin, dapat lang kayo pagsabihan, ano ang palagay ninyo sa inyong sarili. Pero walang saysay na sisihin pa natin sila dahil wala na sila dito. Well, isinulat ito ni Mateo upang tignan natin, suriin natin mismo ang ating kalooban. Tignan ang ating asal at ginagawa at baka naman makita natin ito na nakatago lang sa ating kalooban. Bilang mga tao, magaling tayo gumawa ng mga tuntunin at regulasyon. Pero kapag tayo na ang gagawa, nahihirapan tayo at di tayo nakatutupad. Tumutulong ba tayo sa iba pagkatapos nating ipapasan sa kanila ang paghihirap na iniutos o pinagagawa natin? Ang pagkahilig natin mag-utos ay matatagpuan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sa bahay, sa opisina, sa simbahan, sa gobyerno, sa mga mambabatas natin, sa lipunan. Napakadali natin magkundena ng iba sa paglabag ng patakaran o inuutos natin. Pero di natin makundena ang ating sarili kapag tayo mismo ang di nakasusunod sa mga patakaran o regulasyon na tayo mismo ang nagpapatupad. Sa madaling salita, katulad ng mga Pariseo at mga eskriba, di natin sinasagawa ang pinangangaral natin. Suriin natin ang ating mga sarili. Ibaling natin
sa Panginoon ang ating buong puso upang makatagpo tayo ng paghihilom, habag at konsolasyon na nagmumula sa Kanya. Nasa Kanya ang lahat ng ating kinakailangan. Ang ating kagalakan ay dahil sumasa atin ang Panginoon. Hindi siya dumating upang tayo'y kundinahin, kundi upang tayo'y sagipin. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at pinadala mo sa amin ang iyong anak dito mismo sa sanlibutan upang ipakita sa amin ang mahalaga at ang daan patungo sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Turuan mo kami na sumamba ng naayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan sa aming kapwa. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.